Noong unang linggo ng taong 2009, sinalubong ang buong bayan ng balitang ang halos lahat ng mamamayang Pilipino ay pumapabor sa otomasyon ng halalan sa bansa. Tumataginting na 92% ng populasyon ang bumoto para sa otomasyon, habang 8% lamang ang naniniwalang hindi dapat ito pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, ayon sa isang SWS survey. Sa kabila nito, marami pa rin ang tumutol sa modernisasyon ng halalan. Iba-iba man ang kanilang dahilan, hindi pa rin nila kinayang pigilan ang pagtahak ng bansa sa landas ng otomasyon. Noong March 23, 2009, nilagdaan ni Pangulong Arroyo ang Republic Act 9525 na nagbigay sa Commission on Elections ng karagdagang budget na 11.3 billion pesos para sa otomasyon ng halalang 2010. Finally, after a long haul, our bill is finally a law. The President has signed the bill into law, signifying that she is living up to her promise that automation of the 2010 elections will be her legacy. Agad sumabak ang COMELEC sa trabaho para sa makasaysayang tungkuling ito. Hindi ito nagpaapekto sa kaliwat kanang batikos at puna. Noong March 26, 2009, inaprubahan ng COMELEC and Bank ang komposisyon ng Special Bids and Awards Committee na siyang mamamahala sa pagpili ng mga bibiling makina para sa eleksyong 2010. Ito yung pinakamalaking kontrata ng gobyerno na idinadaan sa public bidding. Ito na rin daw ang pinakamalaking automated election sa buong mundo. Kagyat ring inumpisahan ang proseso ng bidding. I now call the resumption of the opening of the bid documents to order. Mabigat ang responsibilidad na iniatang sa SBAC. Bukod kasi sa sadyang napakalaki ng halaga ng proyekto, pawang mga bagito pa ang napiling bumuo nito. Halos lahat kami walang experience sa bidding. Puro kami baguhan. Sa kabila nito, hindi naman naubusan ng tiwala sa kanila ang COMELEC at ang buong sambayanan. Kilala kasi silang mga taong may paninindigan, pumapanig sa katwiran at may takot sa Diyos. We are the new breed. We are employees of the Commission on Election. May 4, 2009, inumpisahan ng buksan ng SBAC ang mga bid ng mga kumpanyang nagpahayag ng interes na mag-supply ng mga makina sa gaganaping eleksyon. Pinalata ng COMELEC at ng SBAC na gawing bukas, kapanipaniwala at malinis ang proseso. Inimbitahan ang taong bayan sa bawat pagpupulong nito, pati mga kagawad ng media, civil society at ibang sangay ng pamahalaan na kamasid din sa bidding. Ang nasimulan na practice ni Attorney Rafanan na siyang chairman ng SBAC, bigyan lahat ng pagkakataon magbigay ng manifestation. Ang ginagawa pa nga niya, pinapasulat niya, nilalagay niya dun sa, ano ba yun, yung parang camera ninyo para pinapakita sa lahat na itong manifestation ito, itong sinabi nito. At tapos sinasagot, no? Napakahaba nga na naging proseso, pero very open. Wala kang hindi pinagbigyan. Maraming hirap, lalo na noong umpisa, no? Kasi panibagong sistema ito eh. Kahit yung SBAC, parang hindi pa rin nila kabisado eh. Kaya ang nangyari nung una, disqualified lahat. Ang nervyos ko, naku Diyos ko, sabi ko ano ito, disqualified lahat. Nangangapa man sa umpisa, masusing ginamay at inaral ng SBAC ang kaliit-liitang detalye para magabayan sila sa paggawa ng makatwirang desisyon at resolusyon. We read and tried to orient ourselves according to what we read. Kailangan masunod namin yung batas. Paano ka susunod ng batas kung hindi mo alam yung batas? Dahil dito, niyakap ng taong bayan ang mga naging desisyon ng SBAC. At maganda ang ginawa ng SBAC. Nakita natin na talagang nasala ng mabuti yung mga iba't ibang bidders. Maraming bidders na disqualify at tinanggap ang desisyon ni Attorney Rafanan, no? And these are not small time bidders. These are big bidders. These are big companies who have automated in other countries in the world, and they have accepted Attorney Rafanan and the SBAC's decision, which speaks volumes of the integrity and the credibility of what they did. Tingin ko, yung mga nasa SBAC,
parang ang nervyos nila, ayaw nila mangyari ulit yung Mega Pacific, yung nangyari noong 2004. Kaya yung pangangambang yun, nakikita ko parang nafe-feel ko sa kanila kasi wag sana mangyari ito, kaya naging stricto. Diyos ko, napaka-stricto. Di iilan ang intrigang ipinukol sa SBAC at sa mga kasapi nito. Pero alam ng taong bayan kung sino at ano ang dapat na paniwalaan. Lahat ng problema ang na-encounter ng SBAC ay lumabas, napag-usapan, at naging bala para sa batikos sa komisyon. Sa tingin ko, isang malaking bagay yan dahil kung hindi tayo transparent, hindi mangyayari yan. The mere fact na nilabas natin yan at dumaan yan sa pagsusuri at sa kritisismo ng maraming sektor, yan ay patunay na talagang naging transparent. Mas nanaig kasi ang pagiging bukas at malinis ng kabuoang proseso ng bidding, kaya't hindi na rin pinagtuunan ng pansin ng mamamayan ang mga walang batayang intrigang pilit na ikinakabit sa proseso. Ako naman mapapatunayan ko sa mga tao na yung naging proseso nung bidding, yung bidding itself, the way it was conducted, yung pagpapatupad ng SBAC, no? Masasabi ko na napaka-transparent. No? Wala kang pagdududahan kasi it was open to the public. Meron na media coverage, media can come in and out. At hindi lang yon, ang daming observers na pinayagan na pumasok na kinukonsulta din ng SBAC, no? Kaya wala ako nakita na kahit sa anong government office na nag-conduct ng bidding na ganitong ka-open, ika nga. Bukas na pwede mong silipin kahit na ano. Matapos ang halos isang buwan ng bidding, dinesisyonan ng SBAC na ang kumpanyang TIM Smartmatic ang siyang may lowest calculated responsive bid sapagkat naghapag lamang ito ng bid na 7.2 billion pesos. Bukod pa rito, nakapasa rin ang kumpanya sa lahat ng mga requirements na inilatag ng SBAC at ng COMELEC. The machines, when tested as to accuracy, obtained 100% accuracy. The test was administered 4 times. And the machines returned an accuracy rating of 100%. Kaya naman, noong June 3, 2009, inirekomenda na ng SBAC sa Commission and Bank na igawad na ang kontrata sa kumpanyang TIM Smartmatic. Ngayong tapos na ang isa sa pinakakrusyal na yugtong pagdadaanan ng modernisasyon ng ating halalan, unti-unti nang nakikita ang katapusan ng mga salot na bumabalot sa mga nagdaang eleksyon. Iba't ibang level ang benepisyo ng ng automation. Unang-una dun sa pinaka-importante at pinaka-obvious, yung pagtatanggal ng dagdag bawas. Katulad na sinabi ko, ang dagdag bawas kasi nag-uugat yan dun sa kakayanan ng tao na i-misinterpret yung election reports. Nag-umpisa na ang pagpapanibagong hubog hindi lamang ng sistemang elektoral, kundi maging ang kabuuang sistema ng politika sa bansa. Magbabago na rin maging ang pananaw ng taong bayan sa lipunan. Tatatag ang pinaghirapang demokrasya. Isa sa mga ugat ng mga problema ng kahit anong administrasyon ay yung pagdududa sa kanyang mandato. At yung pagdududa sa mandato na yan, nanggagaling yan doon sa tagal nung proclamation process. The longer it takes to proclaim a winning candidate, the more doubtful his mandate becomes. Because people will think na kaya tumatagal yan kasi niluluto. Gusto ko lang din sabihin sa ating mga mamamayan na hindi dahil itong automated na ito na pababayaan na lang natin. Kasi kahit na anong linis at kahit na anong ganda ng makina, kahit na anong linis nung nung teknolohiya at yung advanced na teknolohiya, ang kahuli-hulihan din, ang importante ang tao. Attention, Mr. Lamberto Lorenzo, Total Information Management, TIM Corporation, Mr. Juan Villa, Smartmatic. You are hereby notified that pursuant to NBank Resolution number 8608, dated June 9, 2009, the Commission awards to your joint venture the contract for the procurement of counting machines, including the supply of ballot paper, electronic transmission services using public telecommunications networks,
training, technical support, warehousing, deployment, installation, pull-out, systems integration, and overall project management. 4. The automation of the counting, transmission, and canvassing of votes.